Ito ang sinasabi mong matinding lobo sa polar. Bakit parang kumakain pa ng gulay at kumakaway pa ng buntot, bumalik ng pera? Bumalik ng pera. Ito ay tinatawag na Siberian Plain Wolf. Mas malapit sa pamilya. Paano mo ipapaliwanag itong tao na naka-bear costume? Kayo ay nanloloko. Ang itim na oso ay nag-absent today. Ito ang pansamantalang manggagawa na nagbabantay. Linke, nasira mo na naman. Kukunin ang buong sahod mo ngayon. Umuwi ka na. Kunin mo ang iyong ama. Matagal na akong ayaw maglingkod. Pagkain. Kung may gusto, ilabas mo na. Naghihirap na ako, malapit na akong matulog sa kalye. May malaking trabaho si Xiao kay Erju. Kapag natapos ito, wala na akong dapat ipag-alala sa buhay. Isang malaking golpe sa bangko. Isang malaking golpe sa bangko. Ayoko doon. Ikaw, napaka-idiot mo. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. Iyan ay labag sa batas, huwag pumunta. Xiaolin, 3 buwan ng overdue ang upa. Kung talagang walang pera. Naku, nakakapagod. Erju, nasaan ka? Gagawin ko na. Ano itong kakaibang bagay na ito? Nabasag ang gulong. Lahat bumaba at lumipat. Magandang pamangkin. Desi, nandito ka na, lapit ka. Desi, yung sinasabi mong paraan para yumaman ay nandito sa Anshi. Anong klaseng lugar ito? Saan ka makakakita ng lumang libingan? Hey! Sabihin mo kay ikalawang tiyo na huwag mag-aksaya ng salita. Dadaling kita para makilala ang aking matalik na kaibigan. City 700, malaking negosyo ito ngayon. Malaking negosyo ito ngayon. Big Brother Kai, Second Brother Kai. Ito ang tunay kong pamangkin na si Linke. Anak ng apo ni Brother Mengde. Ang aming tunay na pamangkin na si Dazhai, maupo na kayo. Kita mo mga kuya, mga veteran na. Paano kami nakilala ng aking ikalawang tito, itong taong ito? Sobrang galing, ang galing talaga. Noong mga nakaraang taon sa SPE, nagmamalasakit kami ng kapatid ko kung aling therapist ang pipiliin. Para kay Mengde, parang dumating ang isang Diyos. Isang sulyap lang, nakita na niya na sino. 32 ay hindi lang malakas kundi may magandang ngiti. Kaya pala ang sinasabi ninyong matalik na kaibigan ay nag-ugat sa sabay na pagligo ng mga paa. Yes, ito ang tinatawag na malalim na pakikipag-ugnayan. Pag-aaral ng mga akupoint ng katawan. Sige na, nakasakay na sa bangka ng magnanakaw. Hindi ko pa alam ang mga pangalan ng dalawang kuya. Ako si Kidelong. Ako si Kidongqiang. Kidelong, Kidongqiang. Kidelong, Dongqiang. Ano ba to, magnanakaw ng libingan o nag-ensayo ng Leon Dance? Dezai, maaari pa bang umatras ngayon? Ayaw ko na ng upa ko. Masyado nang huli, nakita mo na yung litrato, di ba? Naalala na niya ang lasa mo. Mga kuya, bumiyahe tayo ng malayo para sa Anshi. Kanino ba tayo makikipaglaban? 208. Litezi. Liteibo. Ang makata mahiwaga na si Lizzie. Isang tao na nagsusulat ng tula. Anong meron sa kanyang libingan? Mga nakakalat na piraso ng bamboo scroll. Mga kapatid na Xiaolin. Hindi lang si Taezi ang makata. Swordsman pa rin. Basta makuha lang ang kanyang paboritong espada. Magiging tahimik na ang buhay natin sa natitirang bahagi ng buhay. Yethi, at saka hindi ito ninakaw dati. Siyempre, malaking pagkakataon ito. Si Dongqiang ang magbabantay sa itaas. Tayo tatlo ang bababa. Walang apoy, walang lason sa hangin. Tanggalin ang oxygen mask. Maghanap tayo sa mga gilid. Ano ito? Bilisan mo, may nangyaring masama. Anong nangyari, Kuya Ki, may mekanismo ba? Huwag kang manggulat. Puno ng sirang bote ng alak ang kwarto ko. Umaasa pa naman akong yumaman sa pangunahing silid ng libingan. Buksan na ang kabaong. Walang anuman, kakagulo lang ng mata ko. Tulungan mo ako. 1, 2, 3.
Buhatin. Walang laman ang kabaong. Paano nangyari na wala man lang buto? Nabaliw na tayo, naghirap tayo para sa wala. Desi, nasaktan ka. Yung kabaong na yan, sinisip-sip ang dugo mo ba? Hindi, tingnan nyo sa kabila. Nabuhay na muli ang multo, tumakbo na. Desi, huwag ka nang magpanggap, umalis na tayo. Hindi si Linke. Talagang hindi na ako makagalaw. May nakalagay sa ilalim ng paa ko. Nako, anong balita dito? Desi, anong ginagawa mo? Parang gusto mong lumipad. Lumipad, anong sinasabi mo? Wala pa akong asawa. Huwag mo akong iwan. Wala na, Desi. Sige, magpatuloy ka na. Lolo at lola, gagawin ko ang aking tungkulin para sa inyo. Linke, wala kang konsensya. Mas mabuti pang mamatay ang kaibigan kaysa sa mahirap. Kung mamatay ako, huwag kang umalis. Putang ina, bitawan mo ako. Hindi ako aalis sa daan ng mga patay, kailangan tayong magkasama, woof woof. Tangina, bakit ka pa natutong tumahol ngayon? Ah, Desi, pangalawang tiyuhin. May mali, masyadong tahimik. Ang isang puno dito ay mas makapal kaysa sa mga gusali sa mundo. Tumakbo. Desi, mukhang kailangan ko na talagang pumunta sa daan ng mga patay para hanapin ka. Kuya, okay ka lang ba? Narinig namin ang ingay at nagmadali kaming pumunta rito. Wala akong masama. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtulong. Ang pangalan ko ay Linke. Ang suot mo ay kakaiba. Bakit ka nandito sa Kangwu Mountain Range? Kangwu Mountain Range. Galing ako sa Jinling. Jinling sa Shenzhou. Di pa kayo narinig? Ano nang nangyari sa asul na planeta, ang Earth? Puro kalokohan ang sinasabi. Huwag mong pansinin siya, Haoyu. Unahin muna ang halimaw na ito. Shit! May kristal sa utak ng tigre. Ito ay ang beast core ng malamig na tigre. Mabenta ito ng malaking halaga. Hindi ba't ito ay isang saber-tooth tiger? Dahil kaya nitong magpalabas ng yelo. Swerte talaga ng kuya. Hindi pa siya nagagamit sa iyo. Kuya Linke, madilim na. Dito na tayo magpahinga sa aming nayon. Malayo pa ang Kangwu City. Kapatid na si Lian Yu. Hayaan mong ayusin ko. Aling bansa ba ang pagmamay-ari ng lungsod ng Kangwu? Imperyo ng Liang. Kaya, ang imperyo ng Liang ay nasa mundo rin, di ba? Anong mundo? Isa ang imperyo ng Liang sa tatlong pangunahing imperyo sa Continent of Fengtian. Continent of Fengtian. Nga, ang Fengtian Dalu ay nasa loob ng Fenglingjai. Sabi nila, sa labas ay may napakalaking mundo pa. Sumpa ng tiyo, dinala mo ako sa istasyon ng paglipat ng mga dimensyon ah. Si Lian Yu ay nagdala pa ng isang estranghero pabalik sa nayon. At mumiti pa ng sobrang saya. Yung batang ito, parang isang ligaw na tao ang suot niya. Wala namang ibang bandido. Kumusta, Lolaxi? Lolo aba. Tumangkad na naman si Bauer. Napakabait sa akin ni Lian Yu. Hindi siya natatakot na masama ako. Alam naman niya. Si Kuya Linke ay napakabait na tao. Bumalik na si Lian Yu. Ang batang ito ay may pambihirang asal. Lolo ng punong barangay. Nakita mo na ba ang kumikislap na 5 sulok na simbolo? Kailangan kong bumalik. Ang ganitong himala ay marahil alam lamang ng mga sekta sa bundok ng mga Diyos. Talagang may mga nag-aaral ng mga sining ng immortal sa mundong ito. Ang lupain na ito ay tinatawag na Fengtian. Dahil ang araw na ito ay nakasara na. Nakatakip ang langit at lupa. Walang makakalipad. Ginoong punong barangay. Pwede bang ipaalam kay Kuya Linke na manatili? Okay lang ba? Sige, susundin kita. Ginoong punong barangay, mayroon pa akong kasama na si Zhang Mengde. Pakisuyong bantayan mo ako. Tulong, anong klaseng malaking gagamba to, Diyos ko? Bumaba ang diwata. Ate, tinawag tayong mga diwata. Yung mga amoy lalaki, tinatawag tayong mga demonyo. Mukha naman siyang cute. Mas mabuti pang patayin na lang ito bilang handog. Sandali. Medyo interesante ang kanyang dugo. Ibalik mo na. Ha.
Kapatid na Lin, si Liyue ay ang banal na babae ng angkan. Palagi siyang mataas ang tingin sa sarili. Nakita kitang umuwi. Liyue, napakamahinang mukha. Hindi ko alam kung ano ang nakita ni Lian Yu sa'yo. Siguro dahil mas gwapo ako sa'yo. Naghahanap ka ng gulo. Ay, napaka-cute ni Lin. Parang nagugustuhan na kita. Lian Yu, tulungan mo ako. Sige na, Kuya Haoyue, huwag magalit. Nagbibiro lang si Kuya Lin Ke. Nanay, nandito na ako. Babae na may bisita sa bahay. Magandang araw, Nanay. Ang pangalan ko ay Lin Ke. Salamat sa pagtanggap. Nanay, pwede bang doon na lang sa silid sa east si Kuya Lin Ke tumuloy? CJ, dahil bisita ka, susundin kita. Sa wakas, may tahanan na ako. Mas maganda ito kaysa sa inuupahan kong kwarto. Kuya Lin Ke, magpahinga ka muna. Kapag handa na ang hapunan, tatawagin kita. Naku, halos makalimutan ko. Sa mundong ito, puno ng mga halimaw. Kailangan ng kaunting kasanayan para sa kaligtasan. Yung iba, may sistema at may matandang lalaki. Ako, wala ni isa. Hoy sistema, nandyan ka ba? Paano ba mag-ensayo ng kasanayan? Naghihintay ako, medyo nagmamadali. Alainan. Hala, Lian Yu. Anong nilagay sa kanina ito? Parang may apoy sa tiyan ko. Kapatid Lin Ke, iyan ay karne ng malamig na tigre. Napaka nakapagpalakas, 700. Ang dami mong pinapainit, baka mag-explode ako. Dahil wala kang kasanayan para i-convert ang espiritual na enerhiya. Hindi maalis ang enerhiya. Kailangan lang magpawis. Lian Yu. Gusto kong mag-ensayo ng mga espiritual na kasanayan. Maaari mo ba akong turuan ng mga teknik? Sige, bukas hihingi ako ng tulong sa lolo ng bayan. Kung si Kuya Lin Ke, siguradong papayag siya. Talagang si Lian Yu. Sobrang bait mo sa akin. Kaya, pwede bang sagutin ni Kuya Lin Ke ang isang kahilingan ko? Gusto kong maging tunay mong kapatid. Bodoy. Matagal na kitang itinuturing na kapatid. Ang saya, may kuya na ulit ako. Aba. Lotus, aba. King Lian's Word Manual. Kagaya ni Libay. Aba, anong tama ang nakasulat dito? Hindi ko talaga maintindihan. Sobrang niloko ako ng matandang iyon. Naiwan lang ang mga galaw ng espada, walang natirang internal kung anuman. Pinapain ko tuloy ang ulo ko. Haha, kuya. Bakit naging uling na ang mga mata mo? Magpalit ka na ng damit. Wow! Ang ganda ng suot ni kuya, sobrang astig. Leslie, syempre. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ang kuya mo? Grabe. Ito ba ay mahika? Ito ay espiritual na kapangyarihan. Umabot na sa mataas na antas. Kaya nitong buksan ang kawalang hanggan. Makaakyat sa mundo ng mga Diyos. Buksan ang kawalang hanggan. Hindi ba't makikita natin ang koordinato pabalik sa bituin ng asul? Huwag ka nang umasa, nakasarado ang kontinente ng selyo. Walang sinuman ang makakaabot sa antas ng dakilang pag-akyat. Huwag mo nang banggitin ang tungkol sayo na hindi pa nga nakakaabot sa antas ng pagsasanay ng katawan. Isang maliit na nilalang ka pa. Saan ako naging maliit? Gusto mo bang makita ito ng personal? Mabahong manyak. Si Lolo, ang punong barangay, ay pumayag na ibigay sayo ang mga kasanayan. Pero kailangan niyang makipagkita sayo ng mag-isa. Makipagkita ng mag-isa sa akin. Pasok ka na. Gusto mong mag-practice ng pagiging immortals. Dahil lang sa katawan mong hindi kabilang sa mundong ito. Huwag kang mag-alala, Lin Xiao. Dahil sa katawan mong ito, hindi ka apektado. Mga limitasyon ng mga batas sa kontinente ng Fengtian. Tanging ako ang may lakas ng loob na tumaya sa iyo. Tumaya ng ano? Tumaya na makakaya mong sanain ang teknik na nagdulot ng pagkawasak sa aking pamilya. Noong 800 taon na ang nakalipas, ang pamilya Qi ay isa sa mga nangungunang angkan sa labas. Hanggang sa nakuha namin sa lihim na lugar, ang isang lihim na pamamaraan na makakapagpataas sa antas ng dakilang paglago. Sa ilalim ng banal na lupa, pinagsama ng 3 angkan ang kanilang lakas. Dahil sa lihim na paraan na ito at sa bukang liwayway na puso na may 7 butas na nakabukas. Kung hindi isang makapangyarihang tao ang dumaan at nagtangka ng tulong, matagal nang nawala ang angkan namin. Dinala namin ang lihim na paraan at nagtago dito. Sa kabundukan ng Kangwu hanggang ngayon. Nakakatawa nga. Yung lihim na paraan na nakuha namin kapalit ng dugo ng buong angkan. Sa loob ng 800 taon, walang sinuman sa aming lahi ang nakaintindi nito. Talagang isang napakalaking biro. Ano ang kinalaman nito kay Lian Yu? Dahil nagising siya sa puso ng 7 butas. Alam niyang wala kang masamang intensyon. Ngunit hindi naman ito dahilan para sumunod siya sa akin ng walang kondisyon. 5 taon na ang nakalipas, ang alon ng mga halimaw.
Namatay ng masakit ang kanyang mga magulang at kapatid na si Kitianyu sa kanyang harapan. At kamukha na kamukha mo ang kanyang kapatid na lalaki. Itong tanga na batang ito ay nagbigay ng lahat. Nasa akin ba lahat ng pangungulila? Ang saya, sa wakas meron na akong kuya ulit. Punong barangay. Mula ngayon, ako na ang tunay niyang kuya. Sino mang tatangkaing saktan siya, papatayin ko. Sige, kung ganito na ang desisyon mo. Ako na ang bahala sa kinabukasan ng pamilya ni Ki. Ipinagkatiwala sa iyo ang taong ito mula sa labas ng mundo. Anong nangyayari? Lian Chuang. Sila ay nag-uusap sa isang resonansya. 800 taon na, siya ay nag-alis ng kanyang maskara ng mag-isa. Ah! Unang antas ng taiking Hunyuan Ju. Direktang nakaukit sa isip. Tadhana, tadhana nga. Talagang ikaw ang hinihintay ng ganitong kasanayan. Lin, mayroon akong isang hiling. Kung sakaling may malaking panganib sa Ki pamilya sa hinaharap, nais kong humingi ng tulong upang mapanatili ito. Huwag mag-alala, si Lian Yu ay kapatid ko. Sino ang may lakas na humawak sa Ki pamilya? Papaliparin ko siya sa hangin. Tandaan, ang mga pumatay sa aming lahi noon ay ang 3 pamilya ni Wang, Ye at Zhao. At pati na rin ang hindi maaaring sabihin na banal na lugar. Bago ka pa maging malakas, huwag mong ilantad ang iyong mga kasanayan. Ah! Kuya! Ek! Sa hinaharap ako ang mag-aalaga sa iyo. Hindi na tayo nag-iisa. Aysat vesan. Nakakainis, kuya, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ano bang klase ng mundo ang tinitirhan mo noon, kuya? Hehe, sa amin kasi. May isang misteryosong samahan. Lahat sila nakasuot ng dilaw. Nagmamanipula sa mundo at umuorder ng pagkain. May isang samahan ng mga mamamatay tao. Sa bawat misyon, isang saksak lang ang pinapayagan. Tawag dito ay pintata. Sandali, ang taking Handunju ay otomatikong umaandar. Matandang magnanakaw, taibay. Naiintindihan ko na ang iyong estilo ng espada. Mabilis, hindi ba kayo kumain? Sa ganitong paraan, hindi kayo tatagal sa bundok ng isang araw. Ang hirap talaga, araw-araw ganito kainit. Bakit lalong lumalakas ang loob niya? Bukas si Haoyu pupunta sa bundok manghuli. Isama mo ako. Mga patakaran sa baryo. Hindi pwedeng pumasok sa bundok hanggat hindi pa panahon ng pag-ipon ng enerhiya. Magtipid ka muna sa pag-ensayo sa katawan pagkatapos mong magpursige. Ang pinakamabilis na naka-breakthrough na si Guyu ay ginamit ang kalahating taon. Kung makaka-breakthrough ako ngayong gabi. Kuya, doble ang training mo araw-araw kumpara sa iba. Huwag mong masyadong pagod. Naiinggit ka, pero sayang, wala kang nakababatang kapatid na babae. Ang Taikin Chaos Technique ay patuloy na naglilinis ng enerhiya at buto ng otomatiko. Pero kulang pa rin sa huling hakbang para makapasok sa stage ng pag-ipon ng enerhiya. Pakiramdam ko, walang lugar para ilabas ang enerhiya at dugo. Kung hindi dumadaloy ang dugo at ki, gamitin ang espada upang putulin ito. Dito, ang mga dahon ay nagtitipon at muling nagkakalat. Ang espada ay malamig, ang uwak ay nag-aalangan at nagugulat. Bukas na ang dantayan. Naging matagumpay ang yugto ng pagtipon ng ki. At naunawaan ko na rin ang unang anyo ng Kinglian Sword Technique, ang Kinglian Breaks the Void. Wow, kuya, ang ganda ng suntok mo kanina. Ang ganda, di ba, kuya, mas gaganda ka pa sa susunod. Pero kuya, nasira mo ang malaking pinto ng bakuran. Ito ang paboritong pinto ni Lola.
Haha, ayusin ko. Aayusin ko agad. Sandali, sasama ako. Linke. Pumasok sa bundok hindi biro. Sa panahon ng pagsasanay sa katawan, pagpasok ay para lang sa pagkain. Walang babalik. Ha, talaga. Putang ina. Pagbabago ng enerhiya ng espada. Sa yugto ng pag-iipon ng enerhiya, kakabreak mo lang kagabi. Yulin, kapatid. Ito ay mahalagang pamana ng mga magulang ni Lian Yu. Hindi ka ba nag-aalala na ibigay ito sa iyo? Sasanay sa espada. Paano ka makakapag-ehersisyo ng walang espada? Iyan ay isang tier 3 na halimaw, ang Earth Python. Mag-ingat kayong lahat. Ginoong Xiu. Dumaan ka sa likod ni Ginoong Lin. Mag-ensayo lang ako. Mag-ingat, baka mag-spray ng lason. Kapag nahawakan, mahihirapan ka. Saksakin siya sa 7 pulgada. Pagsabog ng asul na lotus. Tabak. Sa simula ng pagtipon ng enerhiya, isang saksak, patay ang 3 antas na python. Ikaw ba ay isang halimaw? Gaano pa karaming magagandang bagay ang itinago ni Lin? Bilis, umalis na tayo, nagising ang malaking bagay. Pagsasama ng enerhiya, 3 antas. Lin, ang bilis ng iyong pag-unlad. Gusto mo bang takutin ang ate mo? Ilang buwan na, ikalawang tiyo. Nasaan ka ba talaga? Sumpain ang Chayan Shizong. Pinapagawa akong maghugas ng pinggan, magluto at mag-almusal. Kapag natapos na ang aking mga kasanayan isang araw, kayo, mga babae, ay tiyak na aking hugasan ang mga paa. Miserableng pamangkin. Nasaan ka? Bakit hindi ka na nagmumura? Ay naku. Hindi ba siya ang aking pinakamamahal na Grandmaster Lin? Ang ganda mong parang walang katulad ay para kang nagpatigil sa araw at buwan. Para bang ang mga ilog ay bumabagal. Simula nang pumasok ka sa sekta, lahat ng pagkain ko ay masarap. Ito ang aking tahanan. Ikaw ang aking muling magulang. Haha, ang dila mo pa rin ang napaka-sweet, bata. Sayang, ang aming sekta ay hindi nagtuturo ng walang silbing tao. Dahil hindi ka makakapag-practice ng kung anumang kabuhayan. Pumunta ka sa templo ng Diablo upang buhayin ang dugo. Templo ng Diablo. Dito ba talaga nakatira ang tao? Sect leader, nag-igib lang ako, pasensya na. Ayaw ko pang mamatay. Ha. Sige na, magandang kapatid. Babantayan kita, ha? Lin King Er, kahit na maging multo ako, hindi kita pakakawalan. Ek! Isang mortal, makakaya ba niyang mabuhay? Magkakaroon ng malaking pagbabago sa Fengtian Continent. May kutob ako na ang kakaibang. Dugo niya ang tanging daan ng buhay para sa ating magkapatid. Gusto kong maglagay ng malaking taya sa kanya. Tapos na. Abala ako buong umaga. Walang kahit anong nakuha. Huwag kang magmadali, kapatid Haoyu. Baka mamaya, swertehin ka. Ikaw, nakatayo ka lang dyan, hindi mo alam ang hirap. Kumain na tayo. Bakit ang karne ni Linke ay 3 beses na mas malaki sa akin? Ako ang tunay mong nakababatang kapatid. Isang malakas na parang oso. Isang magandang may balat. Kayo dalawa. Talaga bang galing kayo sa iisang sinapupunan? Sobrang hindi ka pani-paniwala ang gene mutation. Bakit, hindi ba ako kamukha ng kapatid niya? Sobra. Talagang kamukha. May bagay doon.
Grabe. 6 na antas na espiritual na damo. Sariling espiritual na hamog. Puting espiritual na hamog. Yaman na tayo. Ako ang kukuha. Masyadong mabigat ang kamay ng mga lalaki. Kung masira ang ugat, hindi na ito magiging mahalaga. Siyo, umalis ka na. Limang antas ng pinakamalupit na halimaw. Halimaw sa bundok. Ikaw, hanggang kailan mo gustong yakapin? Bitawan mo na. Sa matinding sitwasyon, kailangan ng aksyon. Ito ay nasa rurok ng ika-5 antas. Kung hindi, umalis na tayo. Linke, ano sa tingin mo? Ang yaman ay nasa panganib. Ako ang pangunahing target. Kayo ang pang-remote na control. Bumaril. Hayop. Hindi pa tapos. Hiyang-yang. Tumutok sa kaliwang mata niya pagbabarilin. Tumutok sa kaliwang mata. Bumuga. Ikalawang estilo ng kinglian na espada. Pagsibol ng kinglian. Linke. 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 Huwag kang mamatay. Magising ka na. Kuya, sa wakas, nagising ka na. 3 araw kang nawalan ng malay. Akala ni Lian Yu, mawawala na naman ang kuya niya. Sobrang mapanganib na tao. Sa wakas, nagising ka na. Nawalan ka ng malay sa mga nakaraang araw. Hindi umaalis si Lian Yu. Pasensya na. Sinasabi ng kuya, na hindi na ako magiging ganito kapusong muli. Masalimuot na desisyon. Talagang makapangyarihan. Hindi lang gumaling ang mga sugat, kundi ang kasanayan ay umunlad dahil sa kapahamakan. Nakapasa na sa ika-5 antas ng pag-ipon ng enerhiya. Yung hangal kong kapatid, mas lalo pang nagsisisi at hindi makakain. Sabi niya, ikaw ang malaking hero sa buong baryo. Kailangan maghintay sa pagpasok sa lungsod para makipagtransaksyon. Sabay tayong pupunta kapag gising ka na. Kuya, maraming masasamang tao sa lungsod. Umalis ka ng maaga. Huwag mag-alala. Pagbenta ng pera, babalik ako para bumili ng candy para sa'yo. Tara na. Hindi ka sasama sa ate ko. Magpaalam ka ba? Noong ikaw ay nag-collapse, halos na niyang mapatay ako gamit ang pana. Sa buong buhay ko, ito ang kauna-unahang beses na nakita ko siya, na nagalit ng ganito dahil sa isang lalaki. Sa isang lalaki. Linke, tandaan mo, bawal ang away sa loob ng Kanggu City. Walang pakialam sa pagpatay sa mga lumalabag. Maliban na lang kung ang iyong kakayahan ay mas mataas kaysa salulan dito na lakan. Maliwanag, mag-ingat sa pagiging tahimik at yumaman. Maligayang pagdating, mga Ginoo. May maitutulong ba ako? Linky. Ang ganda ng katulong na ito, sobra naman. Mas maganda pa kaysa sa dalagang bayan. Maganda nga siya, pero parang hindi maganda ang tingin. Sa suot mong ito, para kang namamalimos. Tinatawag ka pa niyang Ginoo. Mukhang tanga siguro siya. Sinasabi mo bang tanga siya? Parang narinig niya. Ay naku, kawawa naman. Nasaktan siya. Siguradong babaan niya ang presyo natin mamaya. May punto ka. Ate Yuyan, pakisuyo na lang, salamat. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Ngunit, gaano ba talaga kahalaga ang mga bagay? Hindi lang basta nakasalalay sa akin. Walang silbi ang papuri sa akin. At saka, hindi ako bobo. Nakita ko na. Mahal na Ginoo, anong ibebenta mo? 5 antas na batong pang-espiritu ng hayop. Maganda. Aking magbabayad ng 8,000 mababang uri ng espiritu na bato. Sandali lang.
May isa pa akong matibay na bagay. Ito ay ikalimang antas na muling buhay na damo. Apulaw. Hindi lang naman ito isang ikalimang antas na espiritual na damo. Bakit ka ba ganito ka-emosyonal? Anong alam ninyo? Hindi ito pangkaraniwang ikalimang antas. Ito ay isang napakahalagang yaman para sa paggaling ng kaluluwa. Sa buong kontinente ng Fengtian, anumang may salitang kaluluwa, lahat ay mga bihirang at sagradong bagay na hindi madaling mahanap. Gaano karaming espiritual na bato ang kaya ninyong ilabas para dito? Dahil mahirap itong bigyan ng presyo. Mas mabuting ilagay ito sa auction ng Su na may malinaw na layunin. Kung makakakuha tayo ng napakataas na bid, mas malaki ang kita ng 2 ginoo. Kami namang negosyante ay kukuha lamang ng bahagi bilang komisyon. Tama. Tama ang sinasabi ni Gian. Yuyan, ano ang balak mo? Makipagkasundo. Sana'y maipakita ninyo sa amin ang auction. Salamat, Gian. Yuyan, pupunta na kami sa isang tavern para magpahinga. Kayo ay mga mahalagang bisita ng Su. Bakit hindi kayo magpahinga sa aming tavern? Walang bayad ang lahat. Libre, napakabuti naman. Maraming salamat, Gian. Yuyan, isang karaniwang katulong. Paano siya mangahas na magdesisyon sa libreng bayad ng isang mahalagang bisita? Ang babaeng ito, hindi siya simpleng katulong. Ayan, Gil. Bakit mo personal na tinanggap ang mga tao mula sa nayon? Akala ko ay magiging boring ang ma-exile dito sa Kangwoo City. Hindi ko inasahan na makikita ang 2 kawili-wiling tao. 6 na antas ng soul returning grass. Hindi ito basta-basta makukuha sa swerte lamang. Linke, dahil nandito ka sa Kangwoo City, may panahon pa tayo. Ang taiking hunyuan ay kayang umandar ng mag-isa. Kahit si Kilian Yu ay hindi pa narinig ang ganitong antas ng kasanayan. Ang lihim na ito, hindi ko ito masasabing kahit kailan. Dahil ito ay tirahan na inorganisa ng pinakamalaking pamilya. Hindi tayo maglalakad-lakad sa pamilihan ng Socheng. Sayang naman. Bumili ng mga simbolo ng langit. Napalampas ang pagkakataon. Sampalin kita, matanda. Ito ang tamang oras para mahuli. Itong basurang simbolo. Walang epekto. Kapatid, nahuhuli lang naman tayo. Hindi naman siguro abutin ng 3 lungsod ang habulin ako. Ako yung niloko. Sabi pa nga ng asawa ko na mabuti akong tao. Sabi niya hindi kami bagay. Yung buhay sa ibang mundo. Medyo masaya. May reaksyon pala ang taiking Chaos decision. Itong bato, may kayamanan. Ang mga bagay ay luma. Ngunit walang silbi. Boss. Ang antas ng iyong negosyo. Kailangan pang magpakatatag. Alainan. Magkano ang jade na ito? Magandang paningin, Ginoo. Orihinal na presyo ay 800. Kung gusto nyo, 500 na lang. Isang beses na gamit na aray. Kayang pigilan ang isang atake mula sa simula. 300. Bibili ba o hindi? CJ. Magbukas tayo. Maganda ang hugis ng batong ito. Maglagay tayo ng ulo. Gusto kong dalhin ito bilang palamuti. Kunin mo. Nakuha ko ito sa Kangwoo Mountain Range. Walang espiritu, ang hina pa naman. Gusto ko na sanang itapon. Mukhang walang espiritu. Pero kaya nitong magpasimula ng reaksyon sa mga sagradong kasanayan. Kung sana may isang ring na pwedeng paglagyan ng mga bagay. Pasensya na. Na-divert ang isip ko. Ayos ka lang ba? Amoy nito. Malakas. Totoo ngang puno ng mga talento ang lungsod na ito. Mahalaga ang auction. Kalagayan ng Inete. Mayroon pang mga eksperto sa Sea of Destiny. Malalim ang tubig ngayon. Linke, bakit mo niyayakap ang sirang batong yan? Nakita ko lang sa bangketa. Plano kong pumasok mamaya para tingnan. Magkakaroon tayo ng storage ring. Mahal yun. Pero ayos lang. Hintayin natin yung spirit return na halaman natin. Huwag mo nang isipin. Ngayon na halamang pampabalik ng kaluluwa. Kahit ibigay pa namin ang lahat, hindi pa rin namin mabibili. Hindi mabibili. Gusto mong mamatay. Kung maibunyag na tayo ay mga nagbebenta. Maniwala ka man o hindi, baka ngayong gabi, walang matitira sa iyo kundi mga buto. Mga kaibigan. Sa pagkakataong ito sa auction, ako'y parang isang pandagdag lamang. Pakitawag ang tunay na auctioneer. Ito ay si ikatlong dalaga ng pamilya Su, si Suyuyan. Talaga bang siya ang mangunguna? Napakaganda. Sana'y makilala ko siya ng mas mabuti. Handa akong magbawas ng 10 taon sa aking buhay.
Tama nga siya. Nakilala niya ako. Pang-ikot na pagsasama-sama ng espiritu pil. 200 mababang uri ng espiritual na bato. Misteryosong espiritual na baluti. 3,000 mababang uri ng espiritual na bato. Kasalukuyan na. Susunod. 18 item. 6 na antas ng espiritual na damo. Buhay na damo. Panimulang presyo. 2,000 espiritual na bato. Tama. Espiritual na bato. Naku. Ang bagay na ito ay talagang napakamahal. 7,000 mid-grade na espiritual na bato. Mga kaibigan, bigyan niyo ng pahalaga ang taiyusek. Eto. Ano bang halaga ng taiyusek? Kami sa Giant Pavilion ay nag-aalok ng 8,000. 9,000 medium na espiritual na bato. Kukunin ng aming sekta ng mga espiritu. Ako si Han Chanli. Mga Ginoo, mayroon bang pagtutol? Ang punong matanda ng sekta ng mga espiritu. Ang taong ito ay malinaw na nagnanakaw. Elder Han, narito ang auction ng Pamilya Su. Kung may maglakas loob na magbanta muli, agad na kanselahin ang kwalifikasyon. Miss Su, pakisuyo, huwag magalit. Ako'y nagkamali ng salita. 9,000 mid-grade na espiritu na bato. May iba pa bang nag-aalok? 10,000. Yung bumangga sa aking malamig na mukha. Ginoo. Talagang nais mo makipagsagupaan sa aking Demon King set. Mga bagay na ibinibenta. Ang pinakamataas na bid ang mananalo. Susunod. 19 na item sa auction. Bituin ng langit. Bandila ng ilusyon ng yin at yang. Panimulang presyo. 1,000. Mataas na antas na bato ng espiritu. Mataas na antas na bato ng espiritu. Isang piraso ay katumbas ng 10,000 mababang antas. Ito na ang laban ng mga Diyos. 1,200 mataas na kalidad na espiritu na bato. 2,000. Mataas na kalidad na espiritu na bato. 2,000 at mataas na kalidad na espiritu na bato. Sino ba talaga ang nagkakanta nito? Sino ba talaga? Bandila ng illusion array ng yin-yang. Ako ang pinagmula ng banal na lupa. Dahil ito ay ang banal na lupa, bumagsak ang martilyo. Banal na lupa ng simula. Ang pangalang ito. Bakit parang may kinalaman ito sa mga nasa likod na nagdulot sa akin ng pinsala? May natitirang espesyal na bagay si Nanri. Ang bagay na ito, ayaw ibenta. Kayo lang po muna. Magmuni-muni. Ginoong Su, hindi ba't ito ay isang pangkaraniwang larawan ng bundok at ilog? May utos ang may-ari. Sa larawan ay may tagong pagkakataon. Sino ang makakaunawa? Sila ay bibigyan ng kapalaran. Ito ang tunay na katotohanan ng larawan. Linke, bakit ka nakatunganga? 2 oras na. May natutunan ka ba? Sayang lang. Isa akong basura sa yugto ng pagbuo. Talagang wala siyang kapalaran. Yung isang espada. Tawag ba dyan ay puwersa? Asat Visan. Banal na lupa ng Taichu. Marami pa tayong panahon. Hihi. 8,000 pangkaraniwang espiritual na bato. Sapat na ito para makabili tayo ng maraming bagay. Ginoo. Maaari bang makausap kita ng saglit? May ilang bagay akong gustong pag-usapan. Magsimula ka ng lumabas at maghintay sa akin. Makikipag-chat lang ako kay Yan. Yuyan, CJ. Aalis na ako para bumili ng mga gamit. Dito ka, umupo ka. Ang pangalan ng binata ay Linke. Tama ba? Ginoong Lin. Ngunit may natutunan ka mula sa larawan, di ba? Hindi ito maunawaan ng iba. Ako lang na nasa yugto ng pagtipon ng enerhiya ang makakaunawa. Kahit na hindi mo ito aminin, ayos lang. Naniniwala ako sa aking pakiramdam.
Palagi namang tama ang pakiramdam ko. Hindi alam ng pamilya kung saan nanggaling ang larawang ito. Alam lang nilang iniwan ito ng mga sinaunang ninuno. At may isang nakababahalang lihim na iniwan. Na may kinalaman sa pagkawala o tagumpay ng kontinente. Malaki ang posibilidad na tama ang mensahe ng iyong ninuno. Nakikita ko talaga ang isang krisis. Kung ang krisis na iyon ay darating ngayon, ang buong kontinente ng Fengshan ay mawawasak sa isang iglap. Ang pamilya Su ay nakatuon sa negosyo. Tinatanggap ang mga bisita ayon sa etiketa ng negosyante. At saka, hindi lahat ay may karapatang makipagkamay sa akin. O sinasabi mo ba, sa tingin ni Ginoong Lin, hindi ako karapat-dapat na maging kaibigan mo? Mukhang hindi ka tapat, Ginoong Lin. Pasensya na. Talagang hindi ko napigilan. Mali ang akala mo sa akin. Karaniwan, seryoso naman ako. Katatapos lang talagang hindi ko napigilan. Pero sa totoo lang, Ginoong Yuyan, talaga namang may kaunting lambing ka. Eh. Sandali lang, Ginoong Yuyan. May mga imbakan bang singsing na binibenta sa samahan? Ang pinakamura ay 2,000 mid-grade na espiritu na bato. Mayroon lamang 5 kubiko. Ginoong Lin, bibili ka ba? Sige na nga. Tumigil ka. Hindi mo kayang bilhin yan. Pero maaari kitang bigyan ng isa ng libre. Mabait ka. Naway makapag-anak ka ng 8 bata. Ikaw ay may 8 anak sa isang pagbubuntis. Sobrang masarap. Bakit siya nagbigay sa iyo ng napakahalagang singsing na imbakan? Bakit wala akong ganitong pribilehiyo? Marahil dahil sa akin. Mas gwapo ako, siguro. Mag-ingat. Kuhanan ng larawan ang itim na damit na tao na may dalang muling buhayin na damo. Bakit ganito kalubha ang sugat? Ang amoy na ito ay mula sa realm of life and death. Ano ang dapat gawin? Maghiwalay tayo. Bumalik kayo sa nayon sa dati ninyong daan. Sabihin sa punong nayon na babalik ako mamaya. Langgam. 2 maliit na daga. Nakikita ko kung saan kayo tatakbo. Linku, huwag kang mamatay ha. Palayain mo ako. Huwag kang gagalaw. Ako ang nagliligtas sa buhay mo. Sino ang mga has pumasok sa kailaliman? Nandito lang ako magbabantay. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo makakatagal. Sige, tingnan muna natin ang kanyang sugat. Babae. Ako. Makasalanang magnanakaw.
Ako, nagliligtas sa'yo. Sobrang bilis tumakbo. Hindi man lang nagpasalamat. Walang modo. Ah, ah, ah. Anong nangyayari? Nawawala ako. May ingay. Ah. Ibigay mo ang rihwes ng kaluluwa. Ipapakita ko ang buong bangkay mo. Bandila ng mga multo. Ah. Taglamig at nyebe. Ah. Kahit ang mga multo ay matutunaw din. Ano ang relasyon mo sa King Yu Immortal Palace? Ah. Palasyo ng liwanag ng buwan. Hindi ka na namin mapipigilan. Talagang madilim ang kamay nitong matandang espiritu. Nagpapanggap na mamamatay na. Tingnan natin kung anong susunod mong hakbang. Kaluluwa ng yelo. Putang ina. Batang, talagang pinapainit mo ako ng husto. Susubukan ko. Pagbubukas ng Blue Lotus. Panahon ng pagsasama-sama ng enerhiya. Gusto mong tumakbo? Nakuha mo bang pahintulot mula sa akin? Palad ng aninong hangin. Bakit mo ako niligtas? Bakit ang daming tanong? Humiga na at umalis tayo. Isang beses na pagtulong ay pagtulong. Dalawang beses na pagtulong ay pagtulong din. Bakit ang daming walang kwentang usapan? Marunong ka bang lumipad? Iyan ay para sa mga master ng Jindan. Isa lang akong nasa estado ng buhay. Sige, taya na lang ang pag-asa natin. Matapang ka pala, sumugod ka sa akin. Nabaliw ka na, may acrophobia ako. Wala akong interes sa lalaki. Kahit mamatay ako, hanapin ko kayo. Putulin ang katawan sa pira-piraso. His! Sakit sobra. Hindi namatay. Ang ganda, gising ka na sa wakas. Parang ibang tao ka kapag ngumiti ka. Inirerekomenda kong ngumiti ka ng madalas. Anong pakialam mo, bakit hindi ako namatay? Ate, sugatan ako dito. Kung patuloy kang humahampas, talagang mamamatay na ako. Pasensya na. Sa sandaling nahulog ka sa bangin at nalunod, piliting mo akong iprotekta sa iyong mga braso. Nabagsak ka ng nakatalikod. Matagal ka nang walang malay, 3 araw na. 3 araw. Silaw pangil ng Han Chanli ay maaaring dumating anumang oras. Naghihintay pa si Lian Yu sa akin. Kailangan nating magmadaling humanap ng daan palabas. Nabasag ang lahat ng buto mo. Bakit nakakalakad ka ng ganito kabilis? Wala na akong pakialam sa mga iyon. Nakatagpo na tayo ng buhay at kamatayan.
Hindi ko pa alam kung ano ang pangalan mo. Ang pangalan ko ay Linke, ikaw. Ang pangalan ko ay Liao. Narinig mo na ba ito? Hindi mo pa narinig na sikat ako. Wala naman. Sige na. Wala na tayong daan at matagal na rin tayong naglalakad. Walang malakas na halimaw dito. Mga maliliit na hayop lang. Kapag may kakaibang nangyayari, laging may halimaw. Walang halimaw dito. Ipinapaliwanag na may isang nilalang dito malakas pa sa mga halimaw na takot pa nga. Ang pinto ni Liao ay kakaiba talaga. Maswerte ito, hindi swerte. Ito ay isang walang patid na ilaw. Gamit ang langis ng merman mula sa dilim. Hindi mamamatay kahit kailan. Ang may-ari dito ay may malaking ambisyon. Mahal ba ito, pwede ko bang dalhin? Yung walang puntos lang ang may halaga. Yung may puntos, dito lang magagamit. Mahilig sa pera. Sa lingkuan, may isang buong lawa ng likas na espiritual na bukal. Napakabihira nito. Higit pa sa bihira. Ito ang pundasyon ng buhay na matatag sa apat na sagradong lugar. Sa ilalim, siguradong may pinakamataas na espiritual na enerhiya. Kung maikalat ito, lahat ng tao sa dakilang kontinent ay magwawala sa galit. Evie, bahala na. Unahin ko munang maligo. Bukas na bukas ang mga balahibo ko, ang sarap. Ikaw na bastos na gago. Paano mo magagawa yon sa harap ng babae? Tayong lahat ay mga anak ng mundo. Hindi kita tinatanggihan. Anong takot mo, bumaba ka na. Pwede ka namang magbihis at maligo. Hindi ka pa nagagamit. Kilala mo ba ang damo na to? Higit pa dyan, kilala ko pa nga. Ito ang damo na ibinebenta ko sa auction house ni Sue. Kaya pala ikaw ang misteryosong nagbebenta. Hindi nakapagtataka na noong araw na iyon sa bayan, bigla kang bumangga sa aking mga bisig. Mukhang talagang may tadhana tayong dalawa. Parang pinanday ito ng langit gamit ang pulang bakal, ano ba? Hindi ko pa nga natanong. Bakit ka nagpakasakit sa pagkuha ng damong ito? Sino ba talaga ang gusto mong iligtas? ₱100,000 piraso ng espiritu ng bato, ganun na lang ang naubos. May kailangan ka bang tagalinis sa bahay, mayamang babae? Kung magagawa mong dalhin ako palabas ng buhay, pipiliin mo ang lihim na pundasyon ng supamilya. Han Qianli. Sa susunod na magkita tayo, hindi na ako tatakbo. Hindi pa rin tama, mali pa rin. Bakit walang ganong lakas na magpawi sa lahat? Kung saan ang espada ay nakatuon. Tanging isang espada lamang. Paano posible ito? Napakalaking espiritu. Mapupuno siya. Kahit na umabot sa ikaapat na antas ka. Ano ka bang nilalang? Pupunta ako sa liyaw. Ninakaw mo ang espiritu habang ako'y nag-iisip. Nagsara lang ako ng mata. Inubos mo ako. Hindi ito patas. Linke, wala ka bang hiya? Tingnan mo ang estado mo. Nasa ikasyam na antas ng pagtipon ng enerhiya. Ang bilis at ang bawat antas ay matatag na parang bato. Isa kang kakaibang tao. Ininom mo ang bukal na ito. Hindi siya namatay sa pagsabog. Tara na, sirang-sira na dito. Liao, tingnan mo.
May bahay doon. Hoy! Enye! Oh! Hindi ba takot sa taas ang isang tao? Matapang ang pagtalon mo. Hindi ako matatakot kahit gaano kataas ang pagbaba. Kung sakaling magyabang ka pa tungkol sa takot sa taas sa hinaharap, papapatayin kita. Bakit ang haba ng blue bar nitong taong ito? Ang bilis tumakbo. Haha. Liao, amoy mo na. Amoy ng gamot. Ito ay mga natirang bahagi mula sa alchemy room. Baka dati rito ay isang sekta. Sekta ba ito? Ang pinakamalaking silid ang magsasabi sa atin. Ito ay Dangwa. Ano ba ang pinagmulan ng Dan Valley na ito? Na nakakatakot sa iyo ng ganyan? Alam mo ba na ngayon sa buong kontinente, maging ang apat na pangunahing sagradong lugar ay kailangan magbigay galang sa Yaowang Valley. May kaunting kaalaman ako, bakit? Ang tagapagtatag ng Yaowang Valley, si Danyang Zi. Noong araw ay simpleng itinaboy lamang. Isang itinakwil na disipulo ang makakapagtayo ng isang nangungunang sekta. Kaya noong panahong iyon sa Dan Valley, dapat ay napaka nakakatakot nito. Hindi tama. Ang sekta na ito ay nawala ng napakalinis. Walang natirang kahit anong bakas. Maliban kung napakakaiba ng aray na ito. Hindi ko maipagsama-sama kahit ang aking espiritu. Linky, mukhang hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon dito. Kung ito ay isang pagkakataon, hindi pwedeng gumamit lang ng pangkaraniwang paraan. Ang tunay na dangu. Nakatago sa ilalim ng lupa. Liao, sabi mo ba bigla na lang mailalabas na malaking zongzi? Nakakatakot naman. Kung natatakot ka, huwag ka nang bumaba. Ako na lang ang kukuha ng pagkakataon. Hindi pwede, nagdaan tayo sa buhay at kamatayan ng magkasama. May mga alaala tayong sabay na naligo. Sama-sama sa saya. Sama-sama sa hirap. Tumakbo. Ikalawang siglo siyam na huling pinuno ng Dan Valley, si Meng Daoran. Sa ilalim ng matinding sugat, piliting sumabog sa estado ng pagbabago na bigo. Sa araw na ito, gagawin ang pagbabago. Sa araw na ito, gagawin ang pagbabago. Ang maiswerte ay makapasa sa pagsubok. Maaaring makuha ang pamana ng Dan Valley. Ito ay batong ilusyon. Ginagamit ng mga malaking sekta upang subukin ang katangian ng mga disipulo. Kailangan lamang na ilapat ang espiritual na enerhiya dito upang maipagana ito. Orihinal na mababa. Hangganan ng unit. Guro Huang Fulin. Tianyu Andan. Tianyu Andan. Ah! Lin Shidi, tapos na ba ang gamot? Si Elder Qi ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Nakasalalay na lang ang buhay niya sa Tianyu Andan. Ito na ang huling materyales ng sekta. Tapos na. Walang pag-asa na si Elder Qi ay maliligtas. Lahat ay tapos na. Huang Fulin. Pagliban sa tungkulin na nagdulot ng pagsabog ng hurno. Nakasira sa buhay ni Elder Qi. Agad na palalayasin sa paaralan. Master, patawarin ninyo ako, nagsisisi ako. Master, hindi ito kasalanan ni Senior Brother Huang. Ang pagsabog ng hurno ay dahil sa aking kapabayaan. Ako ang may kasalanan.
Linke, ito ay isang parusa para sa iba. Maaari sanang hindi ka na nakialam. Mali ay mali. Ako, si Linke, ay handang tanggapin ang aking mga pagkakamali. Pakiusap, Panginoon, bawiin ang parusa kay Guro Huang. Parusahan mo na lang ako. Panginoon, si Elder Kai ay umalis na. Isang tao ang gumagawa, isang tao ang tumatanggap ng parusa. Linke, pinarusahan ka na pumasok sa likurang bundok, sa Cliff of Reflection. Manahimik ng 3 taon. Wala pang dormitoryo na ibinibigay. Nagtrabaho ako ng isang gabi. Kapatid, dumating ako para magdala ng pagkain. Hala, bakit ka nandyan sa kubo? Siyempre, tahimik na 3 taon. Hindi ba't matutulog sa labas? May kuweba sa likod bundok para sa mga disipulo na pinaparusahan. May mga batong higaan. Nandoon lang. Aba, bakit hindi mo sinabi kanina? Ano ba talaga ang layunin ng pagsubok na ito? Alaynan. Pugo ng langit at lupa. Pusong nag-aalab. Mga turo ng alchemy. Kung hindi ko pinagtakpan si Ginoong Huang, nagkamali ako. Kapatid Lin. Misteryosong lakas, pumatay ng sekta. Tumakbo ka. Hayop. Kunin mo ang buhay ko. Kahit na ito ay isang ilusyon. Pero binuhay ko ang 2 taon mong pagkain. Patayin. Tumakbo papunta sa lihim na silid. Kayo ang huling apoy ng Dangu. Ay. Ang daan ng pormasyon. Kailan lumabas ang librong ito? May mga aklat tungkol sa mga aray sa lugar na ito. Mga kaibigan, narito ang daan na inihanda namin ni Ginoong Xing noon. Ngayon, wasak na ang Dan Valley. Malaya na kayo. Tara na. Panginoon, basta't nandito pa kami. Nandyan ang Dan Valley. Narito ang bagong Dan Valley. Muling itayo ang Dan Valley. Hinding-hindi kami umatras. Nasaktan ang puso. At tinamaan ng nakamamatay na lason. Hindi na siya kayang magtagal ng kalahating taon. Linke, pupunta ako upang pilit na pasukin ang estado ng pagkakaisa. Kung mabibigo ako. Ikaw, ang ika-27 henerasyon na pinuno ng Dan Valley. Ako ay kulang pa sa karanasan. Kakulangan sa lakas. Pagsasali ng paghahari ng Dan Valley. Hindi tinitingnan ang lakas kundi ang pagkatao. Sisi sa likod ng bundok. Labanan ng sekta. Maliban sa iyo, sino ang karapat-dapat? Disipulo Linke, tumatanggap ng utos. Pagsabog ng palaso, pagsabog ng langit, kamatayan ng katawan, pagkawala ng daan. Si Jay Shucheng, isang pangako maging bagong hari ng tanda. Huwag magpanik, panatilihin ang kapanatagan ng isip. Damdamin ang pagbabago ng Danlu. Sektang pagsamba. Ipinagkakatiwala ko na ito sa iyo. Guro. Isang panaginip lang pala. Ganito ba ang naging buhay ni Meng Daoran? Tapos na ang pagsubok. Tingnan mo ang mga mata mo. Para kang matandang 100 taon na. Parang naranasan mo ang kamatayan. Malalim ang nararamdaman mo, di ba? Nagtanim ako ng damo sa ilusyon sa loob ng ilang dekada. Nakilala ko ang libo-libong espiritual na gamot. Pagtatanim ng damo, mukhang nakatakdang maging magkapareha tayo. Isang nagtatanim ng damo, isang nagiging leader. Dahil sabay tayong nabuhay at namatay. Maging kuya mo na ako mula ngayon. Tumakbo ka. Umiikot si Kuang. Umiikot si Xing. Ang Panginoon ng pagsasama ay pumanaw na.
Nandito talaga ang labasan. Di ba't ito ang likod ng dingding ng anino? Enye. Tumingin. Naging. Mayamang babae, naglabas ng pera. Kailangan ng espiritual na bato para simulan ang teleportation array. Bakit ako ang maglalabas? Akala mo ba ang pera ko ay madaling makuha? Ikaw na may dalang daan-daang mataas na uri ng espiritual na bato. At ilang libong gitnang uri ng mayayaman. Nahihiya ka namang ipagawa sa akin na isang mahirap na nag-iipon ng pera. Halos 1,000 mababang espiritu na bato. Isipin mo na lang na utang ko sa'yo ito. Sobrang mahal ng 1,000. Mula sa bundok, maximum na 5 real lang. Sino ang mag-aasawa sa'yo sa hinaharap, napakaabalang tao sa pera? Siguradong magiging tagapangalaga ng pera ka. Babalik na ako sa sekta. Linke. Ikaw. Babalik ako sa nayon. Naghihintay pa ang kapatid kong babae. Kaya, magpaalam na tayo. 2 batang ito. Alam ko na nandyan lang kayo malapit. Lumabas kayo. Lumabas kayo. Gagawin ko kayong bahagi ng daan-daang demonyo. Walang hanggan kayong mananatili sa ganitong kalagayan. Linke, kailangan kong bumalik sa imperyo ng 2 buwan. Ang pangalan ng aking sekta ay King Yuxian Gong. Kailangan mong bisitahin ako sa hinaharap. Nangako ka na. Huwag kang mag-alala, may utang pa akong 500 espiritual na bato sa'yo. Ako'y taong mapagkakatiwalaan. Ang mga natira sa pamilya Qi ay nagtatago sa nayon sa unahan. Kapag napatay na sila, ang iyong mga kahilingan ay aming tutuparin. Ang paglalakad ay nakabubuti sa kalusugan. Ngunit walang pagkain, delikado yan. Naglalakad si Ginoong Lin dito mag-isa. Ayan, Gil. Yuyan, ngayon, hindi ka na nag-iisa, di ba? Hindi ka ba nagmamataas na tao? Alainan, kapag nagseryoso ako, parang hindi tao. Bakit ka nag-iisa dito? Naghahanap ako ng aking tiyuhin, si Zhang Mengde. Matagal na akong nawawala. CJ, pagbalik ko sa Haring Daan, ipapaalam ko sa mga tauhan ko. May utang na loob sila sa akin. Anong nangyayari? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Huwag sana may mangyari. Sino mang mangahas na gumalaw sa kapatid ko? Papasukin ko kayong lahat sa kaparusahan. Noong nakaraan, ang makapangyarihang kipamilya. Ngayon ay tila nakatago sa isang kulungan ng aso. Huwag gumalaw, sino kayo? Mga walang hiya, ang sinumang humawak sa aking tao ay naghahanap ng kamatayan. Iyon ay Kiwayu. Matanda, ibigay mo ang lihim na pamamaraan. Bigyan ko kayo ng mabilis na solusyon. Ikaw, hayop ka. Ha ha ha. Dahil hindi ka marunong makisama. Kaya't papatayin kita hanggang sa gusto mong sumuko. Mamatay ka, taksil. Ayaw ng magandang inumin, bibigyan ng masamang inumin. Sangguni ang lalaki. Napakagandang dalaga. Dahil hindi nagbigay ang mga inutil na ito. Kukunin muna kita. Kuya, nasaan ka? Sino ang may lakas namang api sa kapatid ko? Sino mang humawak sa aking pamilya? Ay walang matitirang damo. Kuya, alam ko na babalik ka. Mabait si Lian Yu. Huwag nang umiyak. Ikaw ang nanakit sa kapatid kong babae.
Kumpleto ang enerhiya. Kaya palang makipagsabayan sa gitnang yugto. Dapat siyang alisin. 5 laban sa 1. Talagang makapal ang mukha ng pamilya Wang. King Lianhua. Ang galing mo, kuya. Grabe. Ilang araw lang tayong di nagkita. Ang bilis niyang umangat, nasa pinakamataas na antas na siya ng pag-ipon ng enerhiya. Naubos na ang ultimate move niya. Ngayon, ako na ba? Hala! Naubos na ang espiritu. Hindi kayang punan ng taking ang puwang na ito. Mamatay ka. Naku! Punong bayan, hindi mo dapat ako protektahan sa bala na ito. Hindi naman pwede. Nahayaan si Lianyu na iyon. Na muling mawalan ng kapatid. Lolo ng bayan. Doktor. Dalhin ang lolo sa doktor. Wang Heng. Naiinis mo na ako ng husto. Ngayon, papatayin kita. Ha. Ang yabang mo. Naubos na ang lakas mo. Anong gamit mo para patayin ako? Hala, naubos na ang aking espiritual na lakas. Nakahawak na ako sa hangganan ng kapangyarihan. May kakaiba sa batang ito. Hindi tama. Ano bang klaseng pakiramdam ito? Bakit hindi ako makagalaw? Mamatay ka. Tulungan mo ako, lolo. Bata. Ikaw ba? Sasabihin mong papatayin ka. Papatayin kita. Luma. Tulong. Gawin mong mapatay ng walang takot sa harap ng malakas na Nascent Soul. Sobrang brutal nito. Bata. Gusto kong mamatay ka. Naubos na ang lakas. Hindi na ako makagalaw. Linyu. Leo. Mukhang magkakamali ako. Kuya. Liang Yu. Bumilis ka. Huwag mo akong alalahanin. Hindi ako aalis. Ayaw na ni Liang Yu na mawala ang kanyang kuya. Nagmumulat ang puso ng 7 butas. Ang babaeng ito ay hindi dapat manatili. Mamatay. Sino ka bang Diyos? Na naglakas loob humadlang sa pamilya Wang. Itong 2 tao. Huwag mong galawin. Ek. Ang ganda mo. Parang diwata. Munting dalaga. Ang tamis ng dila. Naghahanap ng kamatayan. Saksak ng gintong espada. Ikaw. Putang ina. Sobrang taba ng hita. Mas mayabang pa kaysa sa akin. Umuwi ka na. Batang babae. May 7 orifices ang iyong matalinong puso. Sumama ka na sa akin. Ako ang mag-aalaga sa'yo at tutulong sa'yo na maging. Hindi pwedeng, sino ba ang nakakaalam kung ikaw ay mabuti o masama? Bata, kung gusto kong agawin. Hindi mo mapipigilan. Ikaw ang may karapatang pumili. Sa kanya. Kapatid na lalaki. Gusto ni Lian Yu na sumama sa kanya. Gusto kong maging malakas. Ayaw kong magtagal na nakatago sa likod ng kapatid na lalaki habang nakikita kang dumudugo. Sa pagkakataong ito, si Lian Yu naman ang magbabantay sa kapatid na lalaki. Lian Yu, ikaw. Anong pangalan mo? Saan mo dadalhin si Lian Yu? Kung ito ay isang demonyong sekta, hindi ko hahayaang dalhin niya siya kahit anong mangyari. Walang galang. Kahit ang isang maliit na insekto ay karapat-dapat bang magtanong sa akin. Kuya. Binugbog mo ang kuya ko. Hindi na ako sasama sa'yo. Masama kang tao. Ikaw. Sige na.
Hindi ko sinabi sa kanya dahil masyado siyang mahina. Kapag mas marami kang alam, mas mabilis kang mamamatay. Ako ang mahina. Lian Yu. Pakiusap, gawin mo ito. Ang ganitong damdamin mo ay talagang kayang yumuko para sa kapatid na babae. Ako si Liu Qingyi. Gusto mong malaman kung sino kami. Hintayin mong umabot ka sa Yuaning na yugto. Pumunta ka sa Yuming sa labas at hanapin mo ako. Walang anuman, Lian Yu, magpatuloy ka lang. Ipinagkatiwala sa atin ng punong baryo at ng lola. Hintayin mo ako. Sa larangan ng Yuanying sa Yuming. Aabot ako doon. Linke, umalis na ang kapatid mong babae. Tingin ko, anong pinagmamayabang mo pa? Gusto kong makipag-isa sa iyo. Makipag-isa ka sa akin. CJ. Mga kapatid, kinuha ang kapatid kong babae. Ang trader na ito ay may kalahating pananagutan. Sa isang laban, lahat kayo ay dapat talunin siya. Putang ina. Nasaan ang sinabing laban? Ito ang laban. Ikaw lang ang lumalaban sa buong nayon namin. Sige, subukan mong patayin ako. Matagal nang nakasara ang Blood Guard ng Wang sa abandoned village. Namatay na ang matanda. Papalapit na ang Blood Guard ng buong bilis. Kayo ay pawang mapapabilang sa libing ni Young Master Wang. Hindi maganda. Anak, malayo ba ang pupuntahan natin? Makakabalik pa kaya si Lian Yu? Sa malalim na karagatan, kahit na mag-full speed, tatagal ito ng 3 buwan. Gusto kong bumalik. Kailangan kong maabot ang Yuaning na antas. Kaya't kailangan talagang magsikap si Lian Yu para makabalik at makasama ang kuya. Ang bango ni ate. Sana makapag-asawa si kuya. Eto. Sino ang gustong magpakasal sa mayabang at bastos na batang iyon? Nabaliw ba ako? Tigil, tigil, tigil. Sino ang gumawa ng ganyan? Tingnan mo, parang hindi na makilala ang mukha niya. Hindi na nga siya makilala ng mga magulang niya. Ikaw ang pinakamalupit na sumipa. Sino ba ang walang pakialam sa kapwa? Kahit ang susunod niyang buhay ay masisira pa rin. Tingnan niyo, lumalabas na ang yolk ng itlog. Naiintindihan na kahit walang salita. Hihi. Hahaha. Naku, nagpadala na. Ano bang kontrabida ito? Ito ay malinaw na isang batang nagbibigay ng kayamanan. Talagang mabait ang pamilya Wang. Pumili na kayo, lahat ay kunin. Hala! Ano to? Isang piraso ng sirang bakal. Sige, kunin mo na rin. Nakangiti habang hinahawakan ang bangkay. Linke, ang kakaibang hilig mo talaga. Ngumingiti lang ako ng masaya. Ganda-gandang Xiu. Magpakita ka rin ng ngiti sa akin. Para sa'yo ito, pag wala na ako, mas madali ang bumili ng mga gamit sa nayon. Aalis ka na ba? May mas malawak na mundo sa labas. At naghihintay sa akin si Lian Yu. Basta't gusto mong bumalik. Ang liblib na nayon ay palaging tahanan mo. Kuya, Linky, anong sinasabi mong marka, nagkain na? Ki, how are you? Putang ina mo. Maaga o huli, pipilitin ka naming isara ang bibig mo. Ki, how are you? Anong sinasabi mong engkanto? Ate, bakit ang lakas ng boses mo? Tapos na ang pagkain, tinatawag ko kayo para kumain. Ahem. Ki, how are you? Dahil pinabayaan mo ang isang napakalaking pagkakataon kanina. Ngayong gabi, hindi ka pwedeng kumain. Ha? Bakit? Linke, tumahimik ka na. Hintayin mo ako. Anong magandang balita? Bakit hindi ko alam? Tungkol sa pagkuha kay Lian Yu. Paano ko ipapaliwanag ito sa bulag na lola? Si Xiao Linzi ay bumalik, di ba? Sinabi na sa akin ni Xiu. Nasa langit na ang batang si Lian Yu. Hindi mo ito kasalanan. Linke, sa ganitong asawa, ano pa ang hahanapin? Ah, Linke, ikaw.
Salamat sa iyo, see you. Ikaw, nakapagbuhat ka na ba ng sapat? Sarap. Hindi ka kailanman makabubuhat ng sapat. Linke, anong ginagawa mo? Pwe, hayop ka, bastos. Hindi na kita kakausapin. Naku. Mali ang pagkaintindi. Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko? Pero ang pakiramdam nito. Bakit parang pareho lang sa huling pagkakataon na nailigtas si Liao? Na eksakto lang. Hindi na makakaya ng punong baryo. Inutusan niyang pumasok si Xiao Linzi mag-isa, para ipasa ang mga huling habilin. Xiao Linzi, lumapit ka rito. Pangako mo sa akin na huwag kang pupunta. Punong bayan, naiintindihan ko na. Si Xiao Lin. Huwag malungkot. Ang buhay at kamatayan ay normal na bahagi ng buhay. Nakalantad na ang nayon. Maaari bang dalhin mo ang lahat sa isang ligtas na lugar? At si Buyu, yung bata. Kahit na siya ay isang gunggong, pero siya rin ay isang kaawa-awang tao. Walang silbi ang kanyang mga pagsasanay. Payaon mo na siya. Sige, pangako ko sa iyo. Puok ng Dan Valley. Talagang magandang lugar para magtago. Pero bago iyon, may mga utang na dugo. Kailangan ng linisin. Linky, ikaw, mapanirang puri mong tao. Subukan mong makipagduel ulit. Kaya mo bang makipagduel? Nakipagsabuatan sa dayuhang kalaban para agawin ang lihim na batas ng angkan. Kiwayu. Akala mo lang na magagawa mong mag-practice ng lihim na batas na iyon. Tingnan mong mabuti. Ito ang tinatawag na taiking Hunyu Anju. Kahit buong angkan, ako lang ang makakapag-aral nito. Ang nakuha mo ay wala kundi papel na basura. Hiningi ng punong baryo sa kanyang huling sandali na patawarin kita. Ngayon, wawasakin ko ang iyong kakayahan. Lumayas ka sa baryo. Ah! Linky, maghintay ka lang sa akin. Hanggang hindi ako namamatay. Babawin ko sa'yo ng 100-fold. Alam ko nang ganito ang mangyayari. Nangako ka sa kapitan na hindi mo ako papatayin. Sabi ko na hindi kita papatayin, maniwala ka pa ba? Ang tanga mo, nakakatuwa. Nangako akong hindi kita papatayin sa nayon. Ngunit ngayon, umalis ka na sa nayon. Lalo na. Alam mo na ang taiking Handunju. Patay na tao. Ang pinakasigurado. Mga kaibigan, na-expose na ang nayon. Ngayon, kailangan nating ilipat ang buong nayon. Alam nyo ba? Alam nyo ba kung gaano kaluwalhati ang mga ninuno ng Qi? Ang mga kaaway na iyon ay hindi kailanman tumigil sa paghahanap sa atin. Linke, talagang maganda ang lugar na nahanap mo. May kakaiba sa kapatid ko ngayon. Palagi niyang sinasabing ikaw ay isang baliw na bastardo. Pagkatapos niyang magmura, nag-iisa siyang tumatawa. Parang may sumpa siya, hindi ba? Siguro hindi ka nakatulog ng maayos. Lahat pumasok na. Nakarating na tayo sa bahay. Ah! Diyos ko! Paraiso ba ito? Tingnan mo, may mga taniman pa ng gamot. Ito ay lugar ng sinaunang sekta, ang dango ng mga alagad ng alchemy. Ano ang iniisip mo? Akala ko. Hindi ka na darating ngayon.
Kung hindi ka pa darating, baka isipin ng iba na ako'y naagaw na. Yung sinasabi ng kapatid mo. Wala akong kinalaman dyan. Uwi na ako. Sobrang hina ko. Hindi naghihintay ang oras. Muling nais mong gumawa ng masama, malibog na mandaragit. Di mapigilan ang damdamin. Dito ang Ling Shui. Sa ilalim ng lupa ay tinatawag na spirit vein. Kahit na pangit ang kwalifikasyon, sa loob ng 10 araw na paliligo, pwede kang magbagong buhay. Umaasa na ang pag-angat ng pamilya Qi. May lugar ang dakilang prinsipe para sa pagsubok. Ang mga nakapasa ay magkakaroon ng malaking pagkakataon. Ngunit tandaan, ang pagpasok at paglabas sa teleportation array ay nangangailangan ng libu-libong espiritu ng bato. Huwag pumasok o lumabas ng basta-basta maliban kung talagang kinakailangan. Iwanan ko na ang lugar na ito sa iyo. Bakit nandito ka na naman? Alam kong ayaw mong magdulot ng gulo sa lahat. Huwag kalimutan, palaging may nag-aantay sa iyo dito. Ingatan mo ang sarili mo. Bayani ng malambot na tahanan. Susunod ay ang landas ng mga malalakas. Kuya, tingnan mo. May isang tanga sa daan. Sang-ayon ako. Mag-ingat, baka ito ay hold up. Maging alerto ang lahat. Mga kapatid, hindi ako tanga. Pupunta ako sa liuyang Imperial City bilang isang malayang tao. Hindi ako nakasakay sa loob ng kalahating buwan. Maaari bang makasakay ako? Ikalawang kapatid na nag-iisa. Ano sa tingin mo? Sabi ng nanay ko, dapat tumulong sa kapwa. Basta't marami tayo, hindi tayo matatakot sa kanya. Sang-ayon din ako, umakyat na tayo. Mga kaibigan, lahat ng daan ay patungo sa emperador. May malaking bagay bang nangyayari? Hindi alam ni Kuya Lin. Sa susunod na buwan, magpapasok ang Qingyun sect ng mga disipulo sa Imperial City. Pinipilit kami ng tatay namin na sumali sa pagsubok. Sabi nila, kailangan ay nasa innate realm muna. Hindi pwedeng lumagpas sa Sea of Life realm. Ay naku! Qingyun sect. Maaaring si Liu Qingyi ang nasa isip nila. Sakto, kailangan ko rin ng pagkakataon para sa isang breakthrough sa innate na kakayahan. Hehe! Ang batang ito ay isang napakagandang material para sa isang alay. Dalhin mo na. Tulong! Tulungan ninyo ang aming prinsesa. Uncle Zhang, gising ka na. Mga kabarkada, may bagong grupo ng mga biktima. Handa na sa pag-akit ng bisita. Talagang may kakaiba sa malaking kapatid na ito. Sang-ayon ako. Dahil nagpadala na siya bilang hakbang, hindi na ako magpapakamahiyain sa antas na ito. Sa iyo lang. Mamatay ka na. Ang bilis. Itong dalawang magkapatid. Sobrang tago ng kanilang kakayahan. Ek! Magaling din ang mga kamay ni kapatid Lin. Sang-ayon ako. Hihi! Kayo ba'y may lakas ng loob na patayin ang mga tao ng Blood Demon Valley? Hindi kayo palalagpasin ng pinuno ng lambak. Pasensya na, sobrang ganda ng pakiramdam, di na ako nakapagpigil. Ako, nakita ko kayong lahat na humiti. Gusto ko ring subukan. Pasensya na, ito ay marka ng espiritu na sinusundan. Ang ating amoy ay naipasa sa Blood Demon Valley. Anak, anong pangalan mo?
Kuya, huwag kang matakot. Kami ay mabubuting tao. Pareho rin ang nararamdaman ko. Hehe. Bilisan ninyong itago ang mga kapangyarihan ninyo. Baka akala ng iba kakain kayo ng bata. Talagang tunay kayong magkapatid. Siyempre, galing kami sa iisang sinapupunan. Tunay na tunay. Kapatid na Lin. Ayon sa karanasan natin noong bata pa tayo. Yung mga hindi kumakain kapag pinagsasampal mo, magiging maayos na. Kuya, noong bata ako yung pinapalo ng tatay. Ikaw naman, 3 malaking bowl sa bawat kainan. Tumahimik kayong dalawa. Gusto niyong mamatay. CJ, kaaway ng Blood Demon Valley. Ngayon, hawak nila ang espiritu ng iyong mga magulang at masaya silang namumuhay. Dito ka nalang mamatay sa gutom. Hayaan mong sila itumawa ng labis. Imperyo ng liwanag. Putang ina. Kahit sa mundo ng mga cultivator, may traffic pa rin. Kapatid Lin, tingnan mo ang mga gwardya sa pader ng lungsod. Pinakamababa ay nasa 5 antas ng pag-ipon ng enerhiya. Nasuot pa rin ang espiritu na pananamit. Tinitingnan niya ang mga nag-aaral na parang gatekeeper na si Xiaoding. Talagang nakakatakot ang kayamanan ng Imperial City. Bayad sa pagpasok sa lungsod ay 10 piraso bawat tao. Mababang uri ng espiritu na bato. Sige, agad na. Sumpa, nasaan ang pera ko? Yung espiritu ng bato sa storage ring, naglalakad na mag-isa. Kapatid Lin, hindi na kami makikialam sa iyo, kapatid. Magkita tayo sa pagsubok sa susunod na buwan. Tungkol sa batang ito ni kapatid Lin. Maaari kang pumunta sa wine listening pavilion sa unahan. Bumili ng impormasyon para mahanap ang kanyang pamilya. Salamat sa inyo dalawa. Balak kong maghanap ng kakilala. Magkikita tayo sa pagsubok. Ngayon, kahit sa banyo, kailangan kong bantayan siya sa loob ng 3 hakbang. Kailangan kong makahanap ng ibang tao na papalit. Ginoo, ano ang maitutulong ko sa inyo? Tindahan ng pagkain. Ipinapaalam ko sa iyong dalagang si Suyuyan. Dumating na si Linke. Mahal na bisita, sandali lang. Agad na ipapaabot ng alipin. Oh! Sa wakas, nagkaroon ng oras si Ginoong Lin na bisitahin ang maliit na babae. Saan naman galing ang magandang dalagang ito? Tiyak na isang masugid na ulila. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Tanggalin mo ito sa katawan mo. Marami akong paraan. May isa pang bagay. Gusto kong bumili ng isang danlu. May stock ba ang tindahan? Ano ang kailangan mo sa alchemical furnace? Baka ikaw ay isang alchemist. Saan naman? Bumili lang ako para gawing antigong bagay. Pag-iisipan ko lang. Mahal ang alchemical furnace. Ginoong Lin. May dala ka bang sapat na espiritual na bato? Magtiwala ka. Kakabukas ko lang ng malaking pera. Ah! Grabe. Yung pera ko. Wala man lang iniwan kahit na kaunti. Ginoo Lin, kunin mo na ang pera. Tapos na, tapos na. Mukhang talagang ibebenta na ang aking salawal para makabayad. Sandali lang. Itong danlo na ito ay gusto ng aming biyernes ng gamot. Mabuting kapatid. Sa wakas, nandito ka na para tumulong. Ito si Zhang Yuanji, ang tagapangasiwa ng biyernes ng gamot sa Imperial City. Sinasalita ng Ginoong Zhang ang tungkol sa pagkakasunod-sunod sa negosyo. Ngunit si Ginoong Lin ay nakapag-ayos na. Ayaw kong magalit sa magkabilang panig. Mag-usap na lang kayo. Saan galing ang mga probinsyano na ito? Bibigyan kita ng 2,000 mid-level na espiritual na bato bilang kabayaran. Umuwi ka na at ibigay mo sa akin ang alchemical furnace. Akala mo makukuha mo ako sa 2,000 espiritual na bato. Ganyan lang ang antas ng Medicine King Valley. CJ. Wala pang sinuman ang naglakas loob na siraan ang pangalan ng Medicine Valley. Dahil binili mo ang alchemy furnace. Kailangan mong maging isang albularyo. May laban ka bang magpatalo sa akin sa paggawa ng elixir?
May premyo ba sa laban na iyan? Kung walang premyo, ayoko na. Laban sa palasyo sa plaza ng hapon. Kung matalo ka, magpaalam ka na lang. Kung manalo ka, ako na ang magbabayad sa 8,000 na spirit stones para sa furnace ng Pil. Dagdag pa, magbibigay pa ako ng 5,000. Tiyak na tayo na. Sino man ang magdududa, siya ang tanga. Hindi ba't may sinabi ang isang tao kanina na bumili ng alchemy furnace ay para lang gawing antigong palamuti? Ang galing naman ng paglalaro ng walang kamay sa lobo. Nakatagpo na ng biktima na magbabayad. Kailangan ng kaunting ekstra na kita. Ngunit, Yangi, Su, kailangan ko itong ACD na ito, pahiram muna. Kung hindi, magluluto ba ako ng SXC gamit ang kawali? Talagang magaling ka magpanday ng Medyo marunong. Ito ay ang Liang DC na mailupa na antas, ang Red Flame Furnace. Si Zhang na tagapangasiwa ay seryoso na. Handa na ba ang mga taga-baryo na tanggapin ang kamatayan? Sa tingin mo, itong batang ito ay mailakas makipaglaban sa Medicine King Valley. Tingnan mo yung kahirapan niya. Malamang di pa niya alam kung ano itsura ng Danlu. Hindi pa niya alam. Akala ko natakot ka at tumakbo sa ilalim ng lupa. Napakadali lang ang patakaran. Duazuan Giyo Andan. Ang porsyento ng paggawa ng pil at ang pattern ng pil. Huwag na nating pag-usapan pa ang mga walang kwentang bagay. Ayos na ang espiritu ng bato. Aking kapatid na hari, tumaya ako na mananalo ang gwapong ito. Natalo. Ang iyong makulay na lampara ay akin na. Baliw ka, si Zhang Yuanji ay henyo ng Valley of Medicine. Walang pag-asa ang batang ito. Tingnan mong mabuti, ito ang tunay na sining ng paglikha ng elixir. Tanga, nag-aapoy ka sa pugon. Grabe, nagluluto kaya siya ng ulam. Ha 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 ha. Hindi yan ang espiritu ng apoy. Yan ay ang apoy ng puso. Ang gulugod ng paru-paro ay ganito lang. Pampaganda lang. Naririnig mo ba ang amoy ng gamot na ito? Ito ang tunay na pinakamahusay na kalidad. Talo ka na. Dahil ito ay isang laban. Kailangan may isang hukom, di ba? Para hindi na umiyak ang isa kapag natalo. At ayaw ibigay ang 5,000 espiritual na bato. Hanggang sa huli, ayaw pa ring sumuko. Sino sa mga nakatayo ang mailakas ng loob na humatol? Ito ay si Prinsipe Feng Guoxu. Diyos ko. Kahit siya ay nagulat. Ako ang magiging tagahatol. Hindi ko alam kung posible. Zhang, mangyaring buksan ang apoy. Talagang hindi nakakagulat ang wang ng gamot. 8 piraso ng espiritual na damo na naging pil. 2 piraso ng walang silbi na pil. May 3 piraso dito na may 5 guhit na kalidad. Diyos ko, 3 piraso na may 5 guhit. Zhang, ito ay labis na kahanga-hanga. Ikaw na, probinsyano. Lima ang lahat ay may 5 guhit. 5 ang lahat ay may 5 guhit. Walang piraso na basura. Imposible, tiyak na peking piraso ito. Ibigay mo ang 5,000 espiritual na bato, Zhang. Parang hindi pa nakakita ng mundo ang mga taong ito. Nasa pagsubok na ilusyon ako. Kahit nakapikit, kaya kong mag-alis ng mahigit 20 butil. Pandarayang ito. Siyempre, pandaraya ito. Hindi maaaring makagawa ng 15 pil ng Guyo Andan. May problema ang alchemy furnace ng Su Family Trading. Siguradong may problema ang Danlu. Ikaw ang nagpasya na magkompetensya si Zhang. Ikaw ang nagprepare ng mga gamot. Kung hindi ka makakatanggap ng pagkatalo, sabihin mo lang. Zhang, tinatanong mo ba ang aking kakayahan sa paningin? Ako, ang ikatlong prinsipe, ay hindi magdududa. May natitirang init pa ang elixir. Ang hininga at ang puso ni Linda Oyo ay nagmula sa iisang pinagmulan. Walang posibilidad ng pandaraya. Natalo ang Drug King Valley. Salamat, Zhang Zai, ingat ka sa pag-uwi. Inaasahan ang muling pagbisita para magdala ng pera. Ako po si Feng Guoxu, ang ikatlong prinsip ng imperyo. Kahanga-hanga ang mga gawa ni Lin Xiong. Hindi ko alam kung nais mo bang magkaroon ng magandang ugnayan. Masyadong magalang ang ikatlong prinsipe. Si Lin Ke, isang nag-iisang kultibador. At ako naman, ako si Feng Kaixi.
Yung paborito ng aking ama, ang hari. Kuya Lin, ang galing mo talaga. Kung may oras ka, kapatid Lin, sana'y makadalaw ka sa aming tahanan. Siyempre. Kaibigang Lin, isaalang-alang ang posisyon ng elder sa Tayandao Men na may taunang sahod na 10,000 espiritu na bato. Pumunta ka sa aming Shen Keizong. Puro magagandang senior na kapatid. Kasama na ang asawa. Umalis ka. Ang ganitong talento sa apoy ay dapat lang sa aming Yanlingzong. Huwag magsiksikan. Masisira na ang damit ko. Sino ang bumayo sa puwit ko? Tulong. Walang paggalang sa huli. Mga Ginoo, si Ilin ay mahalagang bisita ng pamilya Su, mangyaring magpakita ng respeto. Yuyan, sa wakas nandito ka na. Halos ako ay lamunin ng grupong ito ng mga halimaw. Mabilis, umalis na tayo. Nasaan na ang lakas at kapangyarihan kanina? Talagang kahanga-hanga ang pagganap ng mahina na babae. Hindi mo nakita ang tingin ng matipunong lalaki kanina. Huwag kang magpaligoy-ligoy. 15 piraso ng 5 pattern returning essence pill. Tinatawag mo na itong kaunting kaalaman. Kahit ang pinuno ng Medicine King Valley ay walang ganitong kakayahan. Sabihin mo na kung ano talaga ang nangyari. Iyon ay isang madilim at mahangin na gabi. Huwag na lang magsalita. Ipapabalik kita ngayon sa plaza. Para samahan ka nung matipang lalaki. Ay, huwag. Hindi pa pwedeng sabihin ngayon. Para sa kaligtasan mo. Pagkatapos, sasabihin ko ng personal sa'yo. Dalhin mo na. Bakit? Kumain ang lahat pero hindi umamin. Dalhin mo ang 8,000 mid-level na espiritual na bato mula sa alchemical furnace. Sige, kakakuha lang ng malaking pera. Sobrang yaman. Ano ba talaga ang sinabi mo sa kanya? Bakit siya naglakas loob na bitawan ang kamay ko? Sikreto. Gusto niyang pakawalan siya. Tanging ang lihim na paraan ng pamilya namin ang pwede. Si Yuyan ay kalahating buwan na lang ang nalalabi bago ang pagsubok sa King Yunsek. May paraan ba para agad akong makapagbago ng kalikasan? Sa hilaga ng Imperial City, 30 milya ang layo, may isang lugar na tinatawag na Liang Gorge. Doon matindi ang apoy ng lupa. Pinakamainam doon para makapagbago sa yugto ng buhay at kamatayan. Kung pupunta ka doon, may 30% sansa ka. Salamat, bahala ka ng alagaan itong batang ito. Magpahinga ka na. Pagbalik mo, magbibigay siya sa'yo ng isang malaking sorpresa. Sa huli, kailangan din niyang sumali sa pagpili ng King Yunsek. At siya ay isang mas nakakalitong talento kaysa sa'yo. Kung hindi ko maputol ang likas na kapangyarihan na ito, hindi ba pwedeng? Binilugan mo na ang maskara, Ginoo Lin. Huwag mong hayaang dalhin ka ng iyong malakas na halimaw mula sa prehistoriko. Sa lugar na ito, wala pang isang damo ang tumutubo. Sino? Blood Demon Valley, si Lauge. Batang ito, dapat bayaran mo ang utang mo sa mga disipulo ng aming dalisdis. Maligayang ika-100 na kaarawan, ikalawang lolo. Maganda ang negosyo ng Blood Demon Valley. Paalam na, ingat ka. Dalawang beses pa ang buhay sa dagat ng kapalaran. Kailangan na talaga magpuyat.
Maulaogi, tumakbo ka na. Hindi tama ang batang ito. Ito na. Gusto kong bayaran mo ang halaga. Putang ina, nahulog na naman sa bangin. Sakit si Ate Kingi. Sobrang sakit ng puso ni Lian Yu. Lian Yu, anong nangyari sa'yo? Oh, dalawang napakagandang alindog ang nahulog mula sa langit. Hihi. Umalis ka. Ah, yung salbaheng si Linke. Ano bang nangyari? Kapit lang. Guro, tulungan mo ako, guro. Pusong may 7 butas. Sobrang nasaktan. May isang pagnanasa sa kanyang puso. May nangyaring pagbabago sa taong iyon. Anong gagawin natin ngayon? May iisang paraan lang. Para tuluyang mabura sa kanyang isipan ang alaala tungkol sa taong iyon. Burahin si Kelin, kulang siya. Kung hindi siya burahin, sasama siya sa libing kasama ng kanyang pagnanais. Kuya, tumakbo ka. Iligtas mo siya. Sobrang malalim ng pagkakapit. Kung hindi ako kumilos, nawala na siya. Mula ngayon, wala nang Linke sa kanyang mundo. Ito. Ano ba ito? Bakit sobrang init? Nasaan ang aking espiritual na bato? Sino ang gumawa nito? Anong tinitingnan mo? Ano bang gusto mong sabihin? Tignan mo ang aking matinding galit. Ibalik mo sa akin ang espiritual na bato. Kumain na ako. Kung may lakas ka, buksan mo ang tiyan ko at kunin mo. Yung mahirap lang ang may ganitong maliit na batong pang-espiritu. Hindi pa nga kasya sa ngipin. Ngayon, papakainin kita ng masarap na sabaw. Ako si Bae, ang Phoenix. Phoenix, mukhang malapit ka ng mamatay. Nagtuturo ang matanda ng tamang daan. May apoy ng langit at lupa sa harap. Kapag nakuha mo ito, mabubuhay ka. Nasaan ang apoy ng lupa? Handa ka bang pumunta sa pinakamainit na lugar? Takot ka? Hindi pa ako pwedeng mamatay. Naghihintay sa akin si Lian Yu. Nahanap na. Itong apoy. Ito ang lihim na ginto ng lupa. Ako ang tagapagmana ng alaala ng banal na hayop. Sa hinaharap, tawagin mo akong Feng Juyu. Palaging gulong-gulong na ibon. Sige, gulong-gulong na ibon. Paano ko ito mapipigil sa apoy? Gusto mong kunin siya. Kailangan mong umakyat at tiisin ang pagsunog ng espiritual na apoy. Upang makuha ang kanyang pagkilala.
Kahit na hindi siya ang pinakamataas na ranggo. Ngunit sa iyong kasalukuyang katawan, malamang na masusunog ka at magiging abo. Mas mabuti pang maging abo kaysa mamatay na walang laban. Hindi ako pwedeng mamatay. Lian Yuxiu ay nasa kabilang linya pa rin ang paghihintay sa akin. Hindi ako pwedeng mamatay sa lugar na ito, sa impyerno. Para sa akin. Magpasakop ka. Kailangan mong tiisin, batang ito. Nakuha ko na. Haha, itong baliw, talagang nagtagumpay siya. Kalagayan ng pangunahing kalikasan. Mulikhain ang katawan. Matandang aso ng Blood Demon Valley. Ako na ang maghuthot ng utang.